Sa sobrang daming mababangis na gitarista na nagawang maiukit ang sariling pangalan sa kasaysayan ng musika na naging idolo at impluwensya ng bagong henerasyon ng mga kabataan sa bawat dumaang dekada, isang pangalan ang palaging itinuturing na pinakamagaling at pinakama-impluwensya sa lahat, Jimi Hendrix. Hindi siya parte ng mga sobrang sumikat na banda at hindi rin siya yung tipong kilalang kilala ng buong mundo, lalo na nga ng karamihan sa ating mga Pilipino. Pero para sa mga nasa industriya ng musika, lalo na nga sa mga gitarista, siya ang halos itinuturing na hari nilang lahat. Siya mga idol ang may hawak ng titulong Greatest Guitarist of All Time na sinang-ayunan naman ng napakaraming mga legendary na personalidad sa mundo ng musika. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay at katanyagang inaani noong araw, maaga ding nawala ang lahat sa kanya dahil yan mga idol sa kanyang napakaagang pagpanaw. Pagpanaw na magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin makapagsabi ng totoong dahilan. Isang aksidente nga ba ang dahilan ng kanyang kamatayan o kagagawan kaya ito ng isa sa pinakamalapit na tao sa kanyang buhay? Halika at ating kilalanin si Jimi Hendrix. Bakit itinuturing siya ng marami bilang greatest guitarist of all time? Paanong nangyari na ang isang batang wala na may napakalungkot na kabataan, punong-puno ng masasakit na karanasan at mula sa magulong pamilya ay naging isa sa pinakamalaking pangalan sa mundo ng musika sa napakamura niyang edad? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Welcome to another video. Si Johnny Allen Hendrix na mas kilala sa pangalang James Marshall Hendrix o Jimi Hendrix ay ipinanganak sa Seattle, Washington noong November 27, 1942. Bunga siya ng pagmamahala ni Al Hendrix at Lucille Jeter. Pero kasamaang palad ay nasa panahon sila noon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya habang ipinagbubuntis si Jimi Hendrix noon ay nadraft nga sa militar ang amang si Al. Kaya noong ipinanganak si Jimi Hendrix ay pinilit talikuran ng amang si Al ang sinumpaang tungkulin sa militar para makita nito ang anak, pero nauwi nga yon sa kanyang pagkakakulong. Ikinulong siya ng kanyang superior para hindi siya makaalis. 3 taong nakaranas noon ng hirap at gutom ang batang si Jimi Hendrix dahil wala nga kakayahan ng kanyang inang si Lucille na bigyan siya ng maayos na buhay. Umaasa lang sila noon sa tulong ng mga kakilala. Katunayan yan mga idol, nung makauwi nga si Al ay doon niya na nakita ang anak sa kaibigan ng kanilang pamilya na plano na sanang ampunin si Jimi Hendrix. Muling nagkasama at nabuo ang kanilang pamilya noon at nagkaroon pa nga si Jimi Hendrix ng 4 pang mga kapatid na kasamaang palad ay ipinaampon lahat ng kanilang mga magulang dahil mula magsama ay hindi na nga sila makahanap ang muli ng maayos na hanap buhay. Nabalot ng hirap, lungkot at takot ang buhay noon ng batang si Jimi Hendrix dahil bukod sa nasaksihan niya ang naging kapalaran ng mga kapatid araw-araw nga ding nag-aaway noon ang kanyang mga magulang. Nakalaunan ay nauwi nga din sa hiwalayan at para nga sa 9 na taong gulang noong si Jimi Hendrix na dumaan agad sa ganung karanasan hindi nga naiwasang makaapekto yon sa kanyang pagkatao. Napunta siya sa kustodiya ng kanyang ama at dun nga niya natutunang sumandal sa musika para takasan ang multo ng alaala ng mapait na karanasan. Dun siya nagsimulang ma-inlove sa gitara sa murang edad, pero dahil nga sa hirap ng buhay nagtiyaga siya sa pamispis nila sa bahay. Ang gitarang kanyang tinutugtog sa kanyang imahinasyon. Nagkaroon siya ng habit noon na yakapin at magbitbit lagi ng pamispis kahit sa school sa sobrang obses niya sa gitara. Kaya imagine niyo na lang kung gaano siyang kasaya noong makapulot siya sa basurahan ng ukulele na kahit nga mayroon lang yung nag-iisang kwerdas nagawa nga niyang kapain ang tunog ng ilang kanta ni Elvis Presley. 15 taong gulang na noong magkaroon si Jimi Hendrix ng tunay na acoustic guitar na kanyang pinag-ipunan at nabili ng $5 na natutunan nga niyang tugtugin sa pamamagitan lang ng panonood at pakikinig sa mga sikat na banda sa kanilang lugar. Hindi nagtagal at nagsimula na rin siya magtayo ng sariling banda, ang Velvet Tones, pero gamit lang ang mumurahing acoustic guitar hindi nga marinig ang kanyang tinutugtog. Maaga din itong nabuwag, pero nakita naman ng kanyang ama ang kanyang talento at napakalaki niyang potensyal na sumikat. Kaya ibinili niya si Jimi Hendrix ng electric guitar na Sopro Ozark, kaya nakasali siyang muli sa ibang banda. Ang problema, dahil nga sa galing niyang tumugtog ay tinanggal siya ng mga kabanda dahil
dahil iniisip ng mga ito na sobrang pasikat ni Jimmy. Nagpatuloy siya magpasalin-salin sa iba't ibang mga banda at natuto siyang sumama-sama sa kanyang mga kabarkada na isang araw nga ay nahuli siya noon ng mga pulis na nakasakay sa isang nakaw na kotse. Nauwi yun mga idol sa pagsang-ayon niyang sumali sa militar noong May 31, 1961 upang maiwasan ang pagkakakulong. Pero ayon sa sulat ni Jimi Hendrix sa kanyang ama ay halatang dumanas ito ng pahirap at pang-aabuso sa base militar ng 101st Airborne Division sa Fort Campbell, Kentucky. Lalo na nga noong hiniling niya sa kanyang ama na dalhin ang kanyang gitara sa base. Madalas kasing makaapekto ang kanyang pagtugtog sa kanyang trabaho kaya madalas siyang maparusahan noon ng kanyang mga superiors at ang mga superiors ding ito ang dahilan kaya natanggal si Jimi Hendrix sa serbisyo. Inakusahan siya ng mga ito na hindi siya fit bilang isang militar. September 1962 noong magkita at magkasamang muli si Jimi Hendrix at kaibigan niyang bahista na si Billy Cox na nakilala niya at nakasama sa isang banda sa loob ng base militar. Bumuo silang muli ng bagong banda na tinawag na King Casuals na nagawa nga makatugtog sa iba't ibang venue na tinatawag na Chitlin Circuit. Nakatulong yun kay Jimi Hendrix para kumita ng pera, lalo na at dahil nga pansin ang kakaiba niyang talento sa gitara ay naimbitahan nga ito maging backup musician ng ibang mga music artist tulad ni Tina Turner at Sam Cooke. Ang problema lang sa isang henyo na katulad ni Jimi Hendrix ay yung sa bilis nga ng kanyang improvement ay hindi na makasabay sa talento niya ang kanyang mga kabanda. Ang masakla pa ay kailangan niya pa rin sumunod o ibaba ang level ng kanyang kakayahan para lang maging balanse ang kanilang tunog. Kaya naisipan niyang umalis na lang at magsimula ulit ng mag-isa. Buong 1964 siyang nakibaka at nakipagsiksikan sa underground music scene hanggang matanggap nga siya sa audition bilang gitarista ng grupong The Isley Brothers. Nakasama siya ng mga ito sa mga tours pero dahil nga paulit-ulit lang ang tinutugtog nila sa bawat gig ay nagsawa nga si Jimi Hendrix. Umalis ito sa The Isley Brothers at nauwi sa pagsali sa touring band ni Little Richard na The Upsetters kung saan nga niya unang naranasan na tumugtog sa isang TV station. Pero sa panahong yon ay palipas na ang katanyagan ni Little Richard at madalas silang magkaroon ng hindi pagkakasundo ni Jimi Hendrix kaya tinanggal siya sa banda nito noong July 1965. Muli siyang nauwi sa pakikipagtrabaho sa iba't ibang mga music artist hanggang magbuo muli siya ng sarili niyang banda na tinawag niyang Jimmy James and the Blue Flames kung saan nga nagsimulang mabuo ang mas nakakahangang style niya sa pagtugtog ng gitara na magiging trademark niya para maiukit sa kasaysayan ng musika ang kanyang pangalan. Nakilala at naging kaibigan ni Jimi Hendrix sa isa niyang gig ang girlfriend ni Keith Richards ng The Rolling Stones na nauwi nga sa pagkakaroon niya ng connection dito. Isang pagkakataong magbubukas sa kanya ng pinto ng napakalaking oportunidad dahil nabigumang makita ng manager at producer ng The Rolling Stones ang potential ni Jimi Hendrix. Nung ipakilala siya sa mga ito ni Keith Richards ay dinala naman siya ni Keith Richards sa kaibigan niyang si Chas Chandler na noon ay gusto nang umalis sa banda niyang The Animals para nga mag-manage ng ibang artist. Nagkataon namang napanood na nito si Jimi Hendrix sa isa niyang gig kaya mabilis niya itong tinanggap. Agad niya itong dinala sa London noong September 24, 1966 para formal na pumirma ng kontrata sa kanya at sa management company ng dating manager ng The Animals na si Michael Jeffery. Nasundan yun ng mabilis na paghahanap ni Chas Chandler ng mga talentadong musicians para makasama ni Jimi Hendrix. Bumuo siya ng bandang magpapalitaw lalo ng talento ni Jimi at tinawag nga niya ang mga ito na Jimi Hendrix Experience. Unang nakatikim ng bangis ni Jimi Hendrix ay ang isa sa mga laging kasama sa top 5 ng listahan ng mga greatest guitarist of all time na si Eric Clapton. Dinala kasi ni Chandler si Jimi sa konsyerto ng bandang Cream kung saan nga ay gitarista nga dito noon si Clapton. Nagkaroon ng pagkakataong makatugtog doon si Jimi at ito nga ang sinabi ni Clapton. He asked if he could play a couple of numbers. I said, of course, but I had a funny feeling about him. Halfway through Cream's set, Hendrix took the stage and performed a frantic version of the Howlin' Wolf song, Killing Floor. He played just about every style you could think of, and not in a flashy way. I mean, he did a few of his tricks, like playing with his teeth and behind his back, but it wasn't in an upstaging sense at all, and that was it.
He walked off and my life was never the same again. Alam nyo ba mga idol na bukod sa pagsunog ng gitara, pagtugtog gamit ang ngipin o pagtugtog habang nasa batok niya ang gitara ay naging isa din sa trademark ni Jimi Hendrix ang paghampas at pagwasak niya ng kanyang gitara sa stage. Nagsimula ito noong may isang manonood na sapilitang humila sa braso ni Jimi Hendrix pababa ng stage na sa bad trip nga ni Jimi ay inihampas niya ang kanyang gitara sa stage na sa hindi nga sinasadya ay inakala nga ng mga tao na kasama yon sa performance ni Jimi kaya lalong nasiyahan ang mga ito. Nakita yun ng manager na si Chandler kaya mula noon ay madalas niya na itong ipinapagawa kay Jimi. November 1966 noong mas magningning si Jimi Hendrix mga idol, nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-perform sa The Bug O'Neill's nightclub sa London. Kasabay niya doon sina John Lennon at Paul McCartney ng The Beatles, Mick Jagger ng The Rolling Stone, mababangis na gitaristang sina Jeff Beck ng Yardbirds, Pete Townshend ng The Who, Brian Jones ng The Rolling Stone at Kevin Ayers ng Soft Machine. At oo mga idol, lahat sila ay napahanga sa ipinakitang performance ni Jimi Hendrix. Imagine mga idol, 1960s pa yon pero nagagawa na ni Jimi ang mga sobrang advanced na skill sa gitara. Matapos ang matagumpay na pagpapakilala kay Jimi Hendrix at napakahenyong marketing strategy ni Chandler, sa wakas ay naglabas sila ng debut album noong May 12, 1967, ang Are You Experienced na pumalo sa number 5 ng Billboard 200 at na-certified na 6 times platinum sa US. Sinundan nila ito agad sa parehas na taon noong December 1, 1967 ng follow-up album na Axis Bold as Love na pumalo naman sa number 3 ng Billboard 200 at na-certified na platinum. Nasundan na ito na naging pinakahuli nilang album na Electric Ladyland noong October 16, 1968 na nag-number 1 naman sa Billboard 200 at na-certified na 3 times platinum. Hindi na kasi nakayanan ni Jimi Hendrix at ng kanyang mga kabanda ang matinding tensyon, sobrang pagod at pagkakaroon na rin ng pagkakaiba ng bawat miyembro na nauuwi nga sa madalas na pagtatalo. Pero nagpatuloy naman ang mga solo projects ni Jimi noon at sinasabi pang ito ang world's highest paid rock musician noong taon na yun ng 1969. Naranasan niyang mapunta sa pinakatuktok ng mainstream. Katunayan ay siya nga ang headliner nung taon na yon ng isinagawang Woodstock Music and Art Fair na nilahukan ng mga pinakasikat na mga banda noong panahon na yon. Nakapaglabas pa siya ng solo album noon na Band of Gypsies noong March 25, 1970. Pero paglipas lang ng ilang buwan, September 18, 1970 sa London, sa edad na 27 ay natagpuan nga si Jimi Hendrix na wala ng buhay sa apartment na kanyang kasintahan na si Monica Daniman. Sabi ng mga doktor mga idol ay asphyxiation ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nalunod umano ito sa kanyang sariling suka noong uminom ito ng 9 na sleeping pills. Nilinaw nitong hindi totoo na overdose sa ipinagbabawal na gamot ang kanyang naging kamatayan. Pero dahil nga naging usap-usapan at marami ang nagulat sa biglaan niyang pagkawala ay hindi rin naiwasan ang pagkakaroon ng mga haka-haka ng marami. May mga nagsasabing pinapatay umano ito ng isa niyang manager na si Michael Jeffery dahil nagkaroon ang mga ito ng hidwaan sa bagay na may kinalaman sa insurance money at dahil balak na umano siyang iwanan noon ni Jimi Hendrix. Isang roadie ang naglabas ng libro na nagsasabing inamin umano ni Jeffery na pinainom niya ng alak at tableta si Jimi hanggang sa mamatay. Isang bagay na hindi naman napatunayan sa korte. Sinisi din ng marami ang mabagal na pagdating ng ambulansya o pagtawag ng tulong na dahil nga karamihan ay pinaniniwala ang overdose ay pinagbabawal na gamot ang naging dahilan ng kanyang kamatayan ay maaari umunong nilinis muna ng mga kasama ni Jimi ang kwarto bago humingi ng tulong para umano walang makitang ebidensya kung sakaling magkakaroon ng investigasyon. Sa huli mga idol ay hindi na naging mahalaga sa marami ang kung ano man ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. Mas inalala na lang ng iba ang kanyang greatness at ang kanyang napakalaking ambag sa mundo ng musika. Isang henyo at pinakamagaling na gitarista sa buong mundo.